At kung isa ka sa mga nakakapansin sa buhay mo na parang ang bagal ng takbo ng pag-asenso ng buhay mo, ito ay ang kakulangan sa disiplina. Sa video ko na to, meron akong tatlong kailangang disiplinahin mo para ikaw ay umasenso. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Junry Salud, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Pero ito munang kwento guys, alam nyo guys, dati isa ako sa katuwang ng aking tatay sa pangingisda. At tuwing madaling araw, nagigising kami, nang lalambat kami tuwing madaling araw ng dilis doon sa isla ng Higatangan. At tuwing alas 6 ng umaga, hinahatid ako ng tatay ko papunta doon sa White Sand, doon sa tinatawag naming lawis o yung shifting sandbar para papasok ako sa eskwelahan. Pero alam nyo ba guys na meron akong natutunan na hindi ko alam na talagang na-apply ko sa sarili ko na yun pala, yung ginagawa ko na yun ay isa yun sa mga dahilan na naging habit ko na kailangan ko talagang magsikap sa buhay. Yun yung isa doon ay ang disiplina. Yung disiplina ko sa oras. Elementary pa lang ako, ayaw na ayaw ko talagang malate. Kasi pag na-late ka nung mga panahon ng 90s, unang-una, mapapahiya ka talaga dahil mag-flag ceremony ka o kayong mga nalilate, mag-flag ceremony kayo. So yun yung inaayawan ko nung araw na malilate ako sa eskwelahan. Nung naging elementary man yan hanggang sa nag-high school ako, kahit hanggang ngayon ay nadala ko na siya. Yun yung una sa mga dahilan kung bakit napakabagal ng pag-asenso ng isang tao ay ang yung disiplina sa sarili. Kailangan sa lahat ng bagay, control natin yung sarili natin. Lahat ng desisyon ng sarili natin dapat alam natin at control natin iyon. Lalong-lalo na pagdating sa oras dahil lahat naman tayo ay pare-parehas lamang ng oras. Meron tayong 24 hours lang sa isang araw. So ngayon, kung wala tayong disiplina sa sarili natin, lahat ng ginagawa natin, araw-araw na ginagawa natin ay hindi maganda yung resulta ng trabaho natin. At hindi maging profitable ang isang araw. Lalong-lalo na pagka nag-aral tayo, kung wala tayong disiplina sa sarili natin, hahayaan natin yung sarili natin na maging tamad habang buhay. So wala talagang mangyayari. Hindi katulad pagka marunong tayong magdisiplina sa sarili natin, araw-araw tuwing pumapasok tayo sa eskwelahan o sa trabaho, alam natin kung ano ang responsibilidad natin. So isa yan sa mga dahilan kung bakit mabagal ang pag-asenso ng isang tao dahil sa kakulangan ng disiplina sa sarili. Alam nyo ba guys na napakahalaga ng may disiplina sa sarili kasi applicable ito maging saan man, maging sa personal mo man, maging pamilyado ka mang tao, o maging employee ka man, o maging estudyante ka man. Lahat ng tao ay dapat magkaroon ng sariling disiplina. Kailangan kontrolin mo yung sarili mo at i-improve mo yung sarili mo araw-araw. Kung napapansin nyo guys yung mga nagtatagumpay ngayon, pansinin nyo halos may similarity sila lahat. Dahil sa lahat ng mga nag-success ay meron silang disiplina sa sarili nila. Lalong-lalo na pagdating sa oras. So kailangan marunong tayong humawak ng oras natin. Kumbaga meron tayong time management. So isa yan sa mga natutunan ko nung elementary pa ako hanggang nadala ko nung nag-college hanggang sa pagdating sa trabaho. So yan yung isa sa mga experience ko na na-share ko sa inyo dahil napakahalaga na meron tayong disiplina sa sarili natin. Lalong-lalo na pagka nag-aral tayo. Kasi kung meron tayong disiplina sa sarili natin, maiiwasan natin yung malilate tayo dahil syempre kinokontrol natin yung oras natin na hindi tayo malilate sa isang usapan o sa pag-aaral. Lalong-lalo na sa elementary, sa high school, tsaka sa kolehiyo. At lalong-lalo na pagka nagtrabaho tayo dahil sa pagtatrabaho ay hindi talaga natin hawak yung oras natin. Meron tayong sinusunod na oras kung saan man tayo namasukan. So kailangan disiplinahin natin yung sarili natin na agahan natin yung paggising, agahan natin yung pag-prepare sa sarili natin na hindi tayo malilate sa oras ng trabaho. At ganun din yan sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Matutunan mo rin yan at may apply mo rin yan sa mga kaibigan at sa pamilya mo at sa pang-araw-araw na buhay na pagka nagkaroon ka ng sariling disiplina ay mapaganda ang takbo ng iyong buhay. Lalo na pagka mayroon kayong usapan ng mga kaibigan nyo o ng pamilya nyo na magkita-kita kayo, dapat meron ding may apply mo rin yung disiplina mo sa sarili mo na hindi ka malilate. Kailangan kung ano yung usapan, nang dudun ka, kung ano yung kailangan rule mo sa pagkikita nyo o sa pagpupulong-pulong ng mga kaibigan nyo ay tuparin mo yun. Kumbaga, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo na tuparin mo ang kung ano man yung napag-usapan. At alam nyo ba guys na bilang isang empleyado, nagtrabaho ako dati sa Chowking, nagtrabaho ako sa Software Ferry at nagtrabaho ako international sa barko. So isa yan sa mga nakatulong sa akin, yung control ko yung sarili ko, na dinidisiplina ko yung sarili ko na once na pumasok o nag-engage ako sa isang kumpanya, kung ano yung rules and regulation ng isang kumpanya ay yan ang sinusunod ko. Kaya tuloy-tuloy ang aking pagtatrabaho at kung minsan at sa experience ko ay meron lang ilang buwan ang agwat ng aking bakasyon dahil sa
ang pangarap ko naman talaga noon ay makapagtrabaho sa ibang bansa o sa barko dahil meron tayong goal. So ngayon, nagtrabaho ako sa Chowking. Kung ano yung rules and regulation, kasi bawat kumpanya na pinasukan natin o papasukan natin o kung anong kumpanya meron tayo ngayon ay merong kanya-kanyang rules and regulation. So bilang isang may sariling disiplina sa sarili ko, kailangan kong sundin anuman ang rules and regulation ng kumpanya na pinapasukan ko. So isa yan sa mga dahilan kung bakit kadalasan sa mga empleyado ay napakabagal o napakahirap i-promote ng isang manager o ng isang supervisor dahil sa kung minsan hindi sila makitaan ng sariling disiplina. So para sa mga empleyado, sa mga katulad ko before, o sa mga nag-uumpisa pa lang na mamasukan bilang isang empleyado, kailangang disiplinahin nyo yung sarili nyo. Kung gusto nyo umasinso, kung gusto nyo umangat sa buhay ng kalagayan nyo ngayon o sa posisyon nyo ngayon bilang isang empleyado, at kung gusto nyo ma-promote yung sarili nyo mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakataas na posisyon, maging supervisor man, maging manager man kayo sa isang kumpanya, kung anong kumpanya meron kayo, kailangan sarili mo muna ang disiplinahin mo. Kailangan marunong kang magdisiplina sa sarili mo. Pangalawang disiplina na natutunan ko guys ay yung disiplina sa pag-iipon. Sa mga previous video ko, meron akong sinishare dyan kung paano ang pag-ipon. Yung sinishare ko na income minus savings equals expenses. Pero meron pang mga iba pang pamamaraan ng pag-iipon. So natutunan ko lang din yan sa aking pag-aaral sa internet o sa pagbabasa ng libro. So isi-share ko din yan sa mga susunod na mga vlog ko. Pero ngayon, tatalakayin natin kung ano ba talaga ang kailangan nating dapat gawin, paano natin madisiplina ang pag-iipon. So ang pag-iipon, kailangan nating disiplinahin kasi kung minsan meron tayong mga future plans. So kung meron kang talagang pinaglaanan na meron kang target goal na kailangan sa mga ganitong taon or after 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now na meron kang goal na magkaroon ng ganitong isang bagay o negosyo man yan, kailangan matuto tayong magdisiplina sa pag-iipon. Dahil sa, siyempre kung wala tayong disiplina sa pag-iipon, gastos tayo ng gastos, walang mangyayari at walang patutunguhan yung mga kinikita natin kahit gaano man yung kalaki. At kung mapapansin nyo guys, o sa lahat ng mga nag-retire na ngayon na mga OFW o mga seaman, pansinin nyo yung kalagayan ng halos mga nag-retire na. Yung nakikita nyo nung araw na kung sino yung medyo nagkaroon ng pag-iipon sa sarili nila, ini-invest at yung income nila, yung iniipon nila, ginagawa nilang passive income. So pagka nag-retire sila, mapapansin natin na makikita natin kung sino yung merong pang kabuhayan. So yung mga tao na yun, meron silang disiplina sa pag-iipon, nagkakaroon sila ng pansariling source of income o additional na pagkakitaan pagka nag-retire sila. Yung hindi ka tipong dependent sa ibang tao o sa mga anak mo. So ikaw o tayo mismo, kung mag-retire tayo, hindi tayo dependent sa ibang tao. So meron tayong sariling kinikita mula doon sa iniipon natin. So napakaganda at napakabisa na magkaroon ng isang disiplina ang isang tao sa pag-iipon. Kailangan matutunan din natin yan kung paano tayo mag-ipon. Kahit gaano man yung kalaki o kaliit yung kinikita natin, kailangan lang natin na matuto na magdisiplina sa pag-iipon. Dahil pagka araw-araw natin ginagawa yan, may tinatabi talaga tayo sa pag-iipon, ay hindi na natin mamamalayan after 2 years, 3 years from now, from the start na nag-iipon tayo, meron na tayong mapagkukunan o maging puhunan kung gusto man nating i-turn into passive income yung mga iniipon natin. Pangatlong disiplina na dapat nating matutunan guys ay yung pagdisiplina sa pera. Kailangan marunong tayong mag-manage sa pera dahil kahit gaano man yung kalaki yung kinikita natin ngayon, kung wala tayong disiplina sa pera, kung hindi tayo marunong sa financial literacy o financial education, hindi tayo marunong kung paano natin ito alagaan, alalahanin natin na ang pera na dumating sa atin araw-araw ay hindi ganun kadaling hanapin. So kailangan matuto tayong magdisiplina kung paano natin ito alagaan at paano natin ito i-maximize o magiging profitable someday. So kailangan din nating alamin ang cash flow ng ating pera. Kailangan nating matutunan iyon kung saan ito papunta at kailangan nating pagplanuhan. At nang sa ganun maiwasan ang maling paggastos ng ating pera. Lalong-lalo na sa ating mga kabaro na pag-uwi natin ay hindi natin mapigilan na gumastos. Wala namang problema na gumastos tayo paminsan-minsan, lalo na pag nagbakasyon tayo, pero kailangan marunong tayong mag-manage o mag-control o disiplinahin yung pera natin. At nang sa ganun maiwasan na pagdating ng panahon hindi tayo magkanda utang-utang kung tayo naman ang nangangailangan. At lagi nating tatandaan na ang waldas sa pera ay walang disiplina. At kung wala kang disiplina sa pera, may posibilidad na mamulubi ka. Kaya guys, napakahalaga ng may disiplina tayo, maging sa sarili man natin, maging sa pag-manage man ng pera, o maging sa pag-iipon. So kailangan disiplinahin natin yung tatlo na yon. So isa yan sa mga dahilan kung bakit mabagal ang pag-asenso ng isang tao ay dahil sa
wala tayong disiplina sa tatlo na yan. Kailangan nating matutunan yan guys para din sa ating pansariling kinabukasan at sa pamilya natin. At sa bandang huli, pagka natutunan natin yan, ay tayo rin yung magiging profitable. Tayo rin yung panalo. At hanggang dito na lang guys sa video ko na to, at sana ay nagustuhan nyo ang video ito. At kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel. At pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum. Bye!